Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. Meron tayong ginagawa dito sa ating shop. Meron tayong Honda ESI mga bossing. Okay, yung Honda ESI natin ay wala ng free nung dumating. May leak sa ating evaporator. Pero mga bossing, gusto ng ating kliyente palitan na ng mga panibagong pyesa, no? Tapos gusto niya yung stock din lang lahat. Okay, stock na evaporator, stock na kompreso, saka condenser. Yung evaporator sana mga bossing ilalaminated natin. Kaso ang problema, yung fittings ng ating R12 at saka nung 134A na laminated ay magkaiba. So magko-convert pa dun sa pinakang fittings pero ayaw niya no, may mga conversion nga mga bossing. So nagpalit tayong bagong compressor. Brand new yan mga bossing. Tapos condenser. Sabi ko ilong condenser pero yun nga gusto niya ayaw niya na may conversion, so kaya ibabalik natin siya kung ano yung dating condenser niya, no? Ayun yung luma niya, ito yung lumang compressor mga bossing ngayon. Tapos evaporator niya mga boss. Okay, ito yung lumang evaporator, may singaw yan. Ito na yung bagong evaporator. So parehas ano lang din mga bossing, serpentine. So yung laminated kasi mga bossing, okay, yung laminated magkaiba ng fittings. Yung R12 saka yung 134A. Ngayon pag hindi sila parehas dyan, ang mangyayari hindi papasok yung fittings na yun, yung asawa niya, no? So kaya ngayon stock lahat tayo mga bossing. So gusto nating makita rin to. Medyo pabor din sa akin mga boss dahil bakit? Tayo kasi sanay na tayong mag-long condenser, no? Yun ang ino-offer natin. Pero tong sa kanya ngayon, ang gusto niya stock lang. So tingnan natin kung ano makukuha nating reading dito sa ating Honda ESI na to, no? Mamaya pag naikabit natin lahat, no? O kasi ang offer ko talaga long condenser. Meron na nga ako mahaba dyan mga boss, oh. 26, 23. May pang Honda City rin tayo doon. Dahil gusto nating i-convert na sana ng mas malaki pero ayaw niya. O kaya subukan natin yung mga piyesang original niya. Okay? Pag-race na ba? Mga bossing, pag dikit dito sa chassis natin yung ating mga fittings, tapos hindi nyo na-check paglagay ng o-ring mga boss, nakita nyo yung aking fittings, meron siyang mga corrosion sa gilid, no? Dapat talaga yan nalilinis. Ayan, no? Kasi pagka po may corrosion yan, hindi yan talaga lalapat na maganda, masisira yung o-ring. Kaya tatsagain nyo yan mga boss. Sa mga technician natin, marami nang nagkakamali o mga sumasablay sa ganyan. Napakasimple lang nito mga boss. Pero pag yan ay hindi mo kabisado alam at ilalagay mo lang yung o-ring dyan na hindi mo i-check yan, dyan mabilis ang back job ng mga technician. Ayan o, ang dami pa, pati taas meron. O kaya kailangan malinis na mabuti, no, bago ilagay yung o-ring. Okay, so share lang namin kasi ako na-encounter ko na itong mga ganito kaya alam na natin to. O, naikabit na ng aking kasama yung o-ring dito pero hindi na-check, no? O kaya pag halimbawang hahayaan ng ganon, yari. O-ring lang yan pero pag sumingaw pre, yun na po yan, lugi na. Okay, linisin ko lang mga boss para sigurado tayo, no? Okay, at syempre mga bossing, ang pinaka the best din talaga, binabasa na lang yung o-ring bago ipasok, no? Kasi pagka tuyo tapos ganun pa na may corrosion yung inyong fittings, so iipit talaga yung o-ring. Minsan napupunit po to. Okay, so basahin lang ng langis hanggat maaari medyo mas basa. Tapos pag nagligtis kayo, kailangan matanggal naman yung bakat ng langis or yung langis na pwedeng lumabas dun sa fittings. Bakit? Para sa sunod mapagbasihan nyo kung may leak o wala. Kasi ang basihan ng mga technician, pagka naglangis ang isang dugtungan, may leak. Okay, so pag sumobra kayo sa langis, pwede namang maging problema sa inyo yung pagka nagkaroon ng pagbawas ng prion. Hindi nyo malalaman kung nasaan yung leak dahil baka lahat ng dugtungan sumobra naman ng pagbasa ng langis
mapagdudahan nyo na kahit naman walang singaw, no? Okay lang mamaya pag naligtes, sabunan ng gusto yung pagitan. Okay? Okay, kagaya nito mga bossing, no? So, ganyan kahirap yan i-position. So, isa pa yan mga bossing, pagbago ang evaporator, hindi yan kamukha ng eksaktong lapat ng ating mga fittings sa anong pinakang plans doon na evaporator, no? O yung ating pinakang dugtungan sa loob. So pagka iba na nagbabago yan, kailangan mo pang i-align. Ngayon, pag pinilit mo yan mga boss, na isalpak basta-basta, pwedeng mapunit din yung o-ring. So kaya kailangan dahan-dahan, titingnan kung nasaan naka-align yung pinakang butas para diretso agad, no? Ibig sabihin, hindi tatabingi yung ating fittings. So medyo mahirap yan dahil nakadikit sa chassis. O kaya kailangan yung magkakabit medyo matyaga-tyaga ding sumipat muna bago ipasok, no? Tapos kung may steel brush yun rin muna. Para yung mga kalawang wala sa thread. Para pagpasok hindi masikip. Pwede mong kamayin muna, no? Pagka kasi puno po yan ng kalawang, mahirap ipasok. Kaya hindi mo maipapasok tapos pipwersahin, lost thread na pala o mali ang pasok, yari, sayang. Okay, dapat kasi nakakamay muna yan. Yun, o. Okay, dapat ganun, nakakamay. Yung sa taas pa, i-align natin konti. Okay, mga boss, nakakabit na. Okay, yung ating compressor, mga bossing, legit yung compressor natin na, hindi yan replacement. Okay, urig yan. Tapos ang ating condenser, yan. Ito yung class A natin mga bossing, no? May nakita ka, tol? Okay, charging bulb, nilagyan na natin dyan. Naglagay na rin ako ng dugtungan dyan mga boss kasi mahirap pag lagi maghihinang dun sa ating fittings pag nagkasingaw. At least yan, isang ipit na lang. Ayan eh, ginagawa na, oh. Ayos. Bago yan. Doon sa dilaw. Okay, sigurado mo na yan para dryer, okay na, very good na. Belt, tol, okay na. Okay mga bossing, dahil medyo late na kami, hindi kami magkakarga ng free ngayon. Dahil alas 5 na lampas, no? So, bukas na namin ito kakargahan. Ang gagawin na lang namin muna ngayon, ililigtis muna namin, ibababad namin, tapos bukas na kami mag-reload ng Freon or mag-full ng Freon. Para may araw bukas, testing tayo na may araw mga bossing, no? Tingnan natin mga boss kung uubra pa ba yung mga original na setup, ano ba yung makukuha nating lamig at reading sa low side, high side natin na ganyang condenser, no? Kasi nga, gusto natin sa mga ganito ilong condenser na, pero yung kliyente natin gusto urig setup, no? Mga bossing, nilabas na natin yung ating Honda, pero mga boss, wala pang araw, mga 9 o'clock lampas pa lang, no? Okay, tingnan natin, nag-load na ako ng Freon. Nag-automatic naman, maganda naman, walang ingay yung compressor. Pero mga bossing, ang nakitaan ko sa kanya, naka-off to ngayon. Hintayin natin mag-on. Nakitaan ko siya ng medyo magalaw yung ating high side. Okay, so sigurado ako dahil sa condenser natin. Okay, wala naman siyang high pressure, nasa 180 pag naka-standby, pero gumagalaw yung kamay. Low side maganda, high side lang talaga medyo ano. So sa mga ganito mga bossing, sa lagi nating na-encounter yung condenser talaga, may problema tayo. Ibig sabihin maliit yung condenser. Bago yan mga boss, syempre, pero replacement. Kanina nag-stable to, pero nagpapulit. Ayan, automatic, oh. Okay, so ibig sabihin mga bossing, may problema talaga tayo pagdating sa mga maliliit na condenser. So negative natin talagang ibalik sa maliit na condenser yung ating mga ganitong Honda
Pero maganda automatic, maganda ang low side, yun lang high side. Tapos lamig sa loob. Maganda naman ako ang lamig, patay hindi naman siya. Lamig natin. Ayan, ang bilis bumaba mga bossing. Kanina napaabot natin to kana ng 5. Ayan o. Malamig ko sa malamig, pero yun nga yung ating reading ng high side, hindi tayo komportable sa ganun, no? So pwedeng pag hindi nag-automatic yan, tanghaling tapat, problema tayo, no? O kaso yun nga, yun ang gusto ng ating kliyente, stock doon. So replacement pa yung ating condenser. So kulang yun ng dalawa 32 yung original natin. So 30 lang tong ating naikabit. So kulang pa ng dalawa. So kaya hindi tayo talaga nag-a-advise ng maliit na condenser, kasi nga ang nagiging problema yung compressor, pwedeng mahirapan. Pero kung halimbawang mag-go-automatic naman ng ganyan, ang thermostat natin mga bossing, original yan. So nakasetting siya ng 3-pot lampas, halos magsagad na nag-automatic naman. Maganda naman talaga lamig, kaso yun lang talaga ang hindi tayo komportable doon sa high side na ganun. Subukan nating basahin yung condenser kung medyo mas kakalma. Titingnan natin kung pero wala namang high pressure, hindi naman siya high pressure dahil 180 lang Yung nga lang, sabi ko nga sa inyo, wala pang araw mga bossing. So kaya lang naman din natin to kinuhaan ng video mga boss, kasi nga gusto nating makitaan to kung okay pa ba na ibalik sa mga stock yung ating mga ganitong unit pagdating sa aircon, or kailangan na ba talaga mag-upgrade na mas mahaba. Bigyan ko kayo na meron akong ginagawang isa pa sa loob. Okay. Ayun, napatay hindi naman siya mga boss. Automatic siya ng automatic. Wala namang ingay compressor. Kasi compressor natin mga boss, legit yan, orig talaga yan. Sinasabi naman natin pag original. Ayan, nag-automatic, nag-on ulit. Pero yun lang talaga. Try natin basahin. Subukan natin basahin mga boss. Ayan, automatic. Try natin. Okay, binasa natin ang condenser natin. Tingnan natin kung magbabago yung ating kamay. Tingnan natin kung kakalma siya. Ayan mga bossing, kumakalma. Ayan Tapos bumaba na ng 150. Okay, so kumalma. So sa madalit sabi, kapos yung condenser natin para sa power ng compressor natin, no? Bigyan ko kayo ng isa pang ginagawa natin na Honda sa loob. Ito mga bossing, itong ginagawa natin dito sa ating isang Honda, pinakamahaba na nilagay natin. Puno na to mga boss. As in buong harapan niya. Okay, so parang yung kinabit natin doon sa isa na original, kalahati lang mga bossing. Eto nagdoble. Titingnan natin, kukuha natin ng reading tong ginagawa natin to. Pero napatunayan na natin yung mga boss, marami na tayo na-upload yun So kaya ako lang kinuhaan din yung nasa labas dahil gusto ko malaman kung okay pa bang ibalik sa stock yung ating mga condenser. O kailangan na talagang laging i-upgrade na ng long condenser. Pero yun na yun mga boss, bago lahat yun. Yun nga lang, syempre maliit talaga, may clean condenser. Tapos yung pagitan pa niya, kulang pa ng dalawang layer na ganito. Okay, mamaya kuha natin to ng reading. Tingnan natin kung anong makukuha ang reading dito. So dapat hindi pumalag yung high side natin. Ang gagawin naman dito sa ating Honda na to, magpa-flashing evaporator. Kung good naman, hindi muna natin siya papalitan. Kasi balak natin i-laminated din to, pero mukhang matino pa naman itsura ko, wala namang singaw. Hindi natin to gagalawin, no? Pa-flashing lang natin. Pero yung compressor ni bossing kasi black oil to
Kasi yung compressor niya, tol. Ito. Okay, black oil kasi ito mga boss. Ay, tutulo pa kaya? Ayun. Ayan ang laman sa loob mga bossing. Parang pusit na. So, negative na talaga, no? So, ang mangyayari nitong ating Honda na to, pag halimbawang talaga nag-high pressure, hindi nag-automatic, ganyan ang pupuntahan niyan kahit mga bago yan mga bossing. Ayan, bumalik na ulit. Habang tataas yung reading, pumapalag yung ating gauge. Lumalakas na lumalakas. Mga bossing, nakita na ng may-ari yung kanya unit. So, napaliwanag na rin natin yung nakita nating high side sa kanya, no? Pero sabi niya, bihira lang daw naman niya itong gagamitin. So, palagay ko sa kanila lang niya papalitan ng panibagong condenser. At sayang din mga bossing, no? Sayang din dahil naka-install na. Pero hindi tayo nagkulang sa ating mga ginagawa o paliwanag na mas mainam kung ilong na yung condenser natin, no? O kagaya nung ginagawa natin doon sa ating Honda sa loob na yun, ano? So, bahala na siya mga boss kung kailan niya ulit papagawa yung ating condenser. Pero nakakapanghinayang dahil yung compressor. Okay, may compressor itong ating Honda rito sa loob na ginagawa. Second hand ang kinabit natin at binubuksan natin yan kagaya nung ginagawa natin para mapalitan ng o-ring yan mga bossing. Yan, no? Okay, so yung loob. So, titingnan natin kung makatarungan ba bumili ka ng second hand, ng original na brand new versus sa mga surplus. Ang problema lang naman kasi mga bossing sa surplus, kung hindi ka marunong tumingin, pangalawa kung hindi nakikita yung loob ko ano itsura, no? So, kaya talagang medyo delikado. Pero tayo naman dito kahit pa paano, chine-check naman natin yung mga kinakabit natin second hand para at least hindi rin tayo mahirapan magpalamig. O, itatapat natin yan dito. Yung second hand natin, itatapat natin yan dito sa ating long condenser mga bossing. Ayun, oh, punong-puno. Okay, so yun na. Ito, abangan nyo na lang yung kung ano makukuha namin reading. Second hand compressor, long condenser, hindi laminated evaporator. So para hindi mo na madagdagan yung costing mga bossing. Ako naman, kahit naman na serpentine, fabricated, napapalamig din naman natin yan basta nasa tama yung system natin sa labas, no? Kasi yan ang magpapalamig doon. Okay mga boss, yun lang. Abangan nyo na lang yung ating kadugtong ng reading nitong ating Honda na to. Okay? Automatic.